Aalis na po muna kami dito, Manang Isay. Kailangan po kasi. Tipid lang na sagot ko. Pero bakit? Bakit kayo aalis? Alam ba ito ni senyorito? Oo, alam niya. Siya pa nga nagpaalis sa amin. Sa isip-isip ko na lang, tumango na lamang ako para hindi mapansin ni Danica ang pagsagot ko. Sige po, Manang. Kailangan na namin umalis. Nagmadali na akong umalis sa harapan ni Manang Isay. Hindi ko na mabuhat si Danica dahil may dala akong baga. Paglabas namin sa bahay ay doon nagtanong si Danica. Mommy, saan po tayo pupunta? Saan po tayo titira? Uuwi po ba tayo sa probinsya? Nandun si Nana. Miski na po si Nana Rosa, Mommy. Nakatingala na sabi ni Danny sa akin. Yes, baby. Sa probinsya na lang muna tayo. Wala naman akong ibang mapupuntahan kundi doon lang. Naisip kong kina Ashley pero ayokong makastorbo. Palabas na kami ng gate nang may biglang bumusina sa aming harapan. May kotse na papasok pa lang sa gate. Kumunot ang noo ko. Sino naman kaya ito? Hindi kaya sila Dustin na ito? Kasamang kanyang fiancé? Huwag naman sana. Pinakatitigan ko ang kotse ngunit hindi naman iyon kotse ni Dustin. Nasagot ang mga katanungan ko nang lumabas ito mula doon. Cedric? Kagad ito lumapit sa amin ni Danica. Irish? Bakit may dala kang bag? Pagtataka nito. Tito Drake! Yes, baby. Nakangiti naman na sagot ni Drake kay Danica. Bumaling muli sa akin si Drake. Irish, saan kayo pupunta? Bakit may dala kang bag? Alis na kami. Uuwi na sana kami sa Laguna. Bakit? Bakit kayo uuwi sa Laguna? Hindi ako nakaimik. Ayoko man sabihin sa kanya na pinapaalis na kami ni Dustin dahil nandito si Danica. Masasaktan siya kapag nalaman niyang sarili niyang amay pinapalayas kami. Napansin kong tinitigan ako ni Drake na parang kinakabisado niya kung nagsasabi ba ako ng totoo. Nagsisinungaling ka, diba, Irish? Nang matapos niya akong kabisaduhin ay nalaman niya na rin na nagsisinungaling ako. Kung ganoon, sa bahay na muna kayo ni Danica. Doon na muna kayo magpalipas ng gabi. Maggagabi na, delikado nang umalis pa kayo, papunta sa Laguna. Alok nito, napailing ako. Hindi na, nakakahiya. Iiling-iling na sagot ko ngunit bigla niya nalang hinawakan ng kamay ko at kinagulat ko pa nang kunin nito mula sa kamay ko ang dala kong bag. Sa ayaw at sa gusto mo, sa bahay na muna kayo magpalipas ng gabi. Huwag ka mag-alala, may sarili akong bahay. Hindi kita dadalan sa mansyon kung yun ang inaalala mo. Tila nabasa naman niya ang nasa isip ko. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod na lamang kay Drake papasok sa kanyang kotse. Sa backseat kami ni Danica. Mabuti na lang nakasalubong ko kayo. Wika nito at tuluyan ng binuhay ang makina. Pagdating sa sariling bahay ni Drake, sinalubong kaagad kami ng mga maids. Isa-isang bumati sa amin. Malaki din ang bahay ni Drake. Glass house din ito katulad ng bahay ni Dustin. Hindi ko akalaang may sarili naman palang bahay si Drake pero ilang araw siyang natutulog sa mansyon noong nandoon ako. Kaya akala ko doon siya sa mansyon nakatira. Manang, pakahanda ng pagkain. Utos na Drake sa kanyang katiwala. Kaagad naman na gumalaw ang isang babae para umalis sa aming harapan para ipaghanda kami ng makakain. Ayos lang ba kayo dito? Tanong ni Drake sa akin. Ang ganda po ng bahay niyo, Tito Drake. Sa Danica nagsalita at manghang-mangha pa. Akala mo'y hindi pa nakakita ng ganitong bahay. Halos magkatulad lang naman sa bahay ng daddy niya. Nagustuhan mo ba, Danica? Nakangiting tanong ni Drake sa anak ko. Opo. Later, ipapasyal kita sa labas ng bahay at sa magiging kwarto niyo ng mami mo. Bumaling ang tingin ni Drake sa akin at saka kinindatan ako. Yumuko na lamang ako. Maya-maya lang ay bumalik na ang katiwala ni Drake. Sir, nakahanda na po ang hapunan. Saad ng katiwala ni Drake. Sige, Manang Lucille. Pakikilala ko muna sa'yo, bisita natin. Siya sa Irish. Bisita natin dito. Siya naman sa Danica, anak ni Irish. Pakilala ni Drake sa amin. Hello po! Bati ni Danica dito. Ang cute naman ng batang to. Komento ni Manang Lucille. Irish, siya naman sa Manang Lucille. Siya ang pinagkakatiwalaan ko dito. Kapag may kailangan ka, huwag ka mahihiyang tawagin sa Manang Lucille. At syempre, huwag ka mahihiya sa akin. Salamat, Drake. Pagkatapos namin kumain ay inihatid kami ni Drake sa pansamantala naming kwarto ni Danica.
Kinabukasan ay uuwi rin kami. 2 days later, Manang Isay's POV. Hindi pa rin umuwi si Senyorito Dustin, maging si Ma'am Irish ay umalis. Ano ba nangyayari sa mag-ina na yun? Habang nagluluto ako sa kusina ay panay ang panggugulo ng isip ko. Hindi tuloy ako makapag-focus sa niluluto ko. Malay ko ba dito sa mga boss ko? Ano ba talaga status nila sa buhay? Si Senyorito may fiancé pero may anak sa ibang babae. Hindi lang isa kundi may kasunod pa. Ang nakapagtataka sa iisang babae lang. Kung nagkamali man sa Senyorito, hindi na dapat yun masusundan pa ng isa pa. Sa tingin ko, hindi talaga pagkakamali iyon eh. Ay naku, hindi maintindihan itong si Senyorito. Isa pa itong pagkamaratas kong pag-iisip. Bakit ba pinoproblema ko pang problema ng iba? Ay naku, nakakaawa lang kasi yung mga bata. Ngayon, umalis na naman si Ma'am Irish. Para na ipinagbubuntis niya at si Danica. Naawa naman ako sa batang yun. Napakabait na bata. Wala man lang reklamo. Napailing na lamang ako habang iniisip ang mga bagay na iyon. Manang, ay tabaklong! Napalundag ako sa sobrang pagkagulat. Sino ba naman ang hindi magugulat kung maririnig ko ang boses ni Senyorito Dustin? Nangarapin ko ito, hindi nga ako nagkakamali. Si Senyorito Dustin dala ang luggage. Inilapag nito sa tabi ang kanyang luggage. Senyorito, kayo po pala. Ginulat niyo naman ho ako. Diyos ko naman na poging bata ito, nang gugulat. Kaya naman talaga nakakabuntis ng iba. Sino ba naman kasi ang makakatanggi sa kagwapuan ng alaga akong ito? Simula bata pa lang ito, inaalagaan ko na talagang malalaglag ang pante mo sa batang ito. Kumain na ba si Irish at Danica? Tanong nito na tila walang kaalam-alam na umalis na ang kanyang mag-ina. Senyorito, hindi niyo po ba alam? Alam? Ang alin? Wala dito sila Ma'am Irish. Kagad na kumunod ang noon niya. What? Saan nagpunta? Namasyal ba? Umalis na ho, Senyorito. Wala naman ho siyang sinabi kung saan siya pupunta. Basta sabi niya, uwi na sila ni Danica. What? Ay, Diyos kong bata na ito. Kagad ba naman akong talikuran at nagmadali na lumabas ng kusina? Huwag niyong sabihin pupuntahan niyang kanyang mag-ina. Dustin's POV. Why doesn't she answer my calls? Ash, answer my calls. Damn it. Halos magasgas ng screen ng phone ko dahil sa paulit-ulit kong pag-dial sa kanyang number. Pagpasok ko kanina sa loob ng kwarto ni Danica ay wala na roon na ibang mga gamit ng anak ko. Maging sa guest room ay wala na rin ang mga gamit ni Irish. Totoo nga ang sinabi ni Manang Isay. She left. Bakit ba siya umalis? Kasama pa niya si Danica. May usapan kaming dalawa na hindi niya pwedeng kunin si Danica. Nasapo ko ang aking noo habang pinagmamasdan ng dala kong chocolates and bouquet para sa kanila. Sinadya kong bilhin iyon para talaga sa mag-ina ko pero sino pa nga bang pagbibigyan ko nito kung wala naman na sila dito? Iniisip ko kung saan siya pwedeng pumunta. Baka naman umuwi siya sa Laguna. Pwede ko naman siyang puntahan. Naalala ko lang at muli nag-flashback sa isip ko ang nabasa ko sa kanyang diary na kahit kailan hindi niya ako magugustuhan. Nakatanim na yata sa isipan ko ang katagang iyon. Hindi mawala sa isip ko na kahit kailan, kahit anong gawin ko, hindi niya pa rin ako magugustuhan. Bakit, Irish? Ganun ba ako kahirap mahalin? Damn it. I cursed as I left my room. While going down the stairs, I was carrying the bouquet and chocolates. Nakasalubong ko si Manang kaya binigay ko sa kanya ang hawak kong bouquet at chocolates. Senyorito, para kanina po ito. Ano pong gagawin ko sa mga ito? Tanong naman niya na naguguluhan kung bakit binigay ko sa kanya ang chocolates and bouquet. Itapon mo. Utos ko. Nawala magandang mood ko nang makatungtong sa bahay. Simula pa nang umuwi ako. Hindi ko mahagilap ang mag-ina ko. Kahit ang inutusan kong tingnan sila sa Laguna ay bumagsak lang ang mga balikat ko nang ibalita nito sa akin na wala ang mag-ina ko sa bahay nila sa Laguna. Saan naman sila nagpunta? May iba pa ba silang pupuntahan? I remember that Irish could only run to one person, her best friend, Ali. I took my phone out of my pocket and dialed Aaron's number. Ilang segundo lang ay sumagot na kaagad ito. Nandiyan ba si Irish? She's not here. Why? Wala siya dito. Wala na siya nung umuwi ako. Ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa. Ah, really? Pag-uwi pa lang nila dyan sa bahay mo, napansin ko ng matamlay sa Irish. Inatid ko sila dyan dahil iniwan mo.
Kahit ako, hindi ko alam kung bakit bigla kang nawala sa bahay. You left without saying anything. I sigh. I just did something in the US. I just fixed what needed to be fixed. What do you mean? You mean, yes, I broke up with Aryan. Isang pagkakatawa ang narinig ko mula kay Aaron. Pero good ka sa idea na Andy. Dapat lang makapagwalay ka kung si Irish pa rin ang mahal mo. Sa wakas, may nagawa ka rin tama. Pangangantsaw ni Aaron sa akin. Talagang pagtatawanan mo ko? Inis na sabi ko dito. Patuloy pa rin ang pagtawa nito. Sino hindi matatawa? Pagdating kay Irish, nagiging tanga ka. Napailing na lamang ako. Same to you. Tila pabulong na sabi ko. Hindi ko alam kung narinig niya. Ganoon din naman siya. Tanga pagdating kay Ali. I don't even know why. When it comes to her, I become stupid. Even if her behavior is so irritating. Even if she can't learn to like me. Even if that girl is so annoying. Wala eh. Siya pa rin. Siya pa rin talaga. Iiling-iling na pag-amin ko kay Aaron. Ang sabihin mo, si Irish lang yung mamahalin mo at wala nang makakapalit doon. Patuloy na pangangantsaw nito sa akin. Teka nga, bakit ba panay ang pangangantsaw mo sa akin? Inis na tanong ko sa kanya. Alam mo kung bakit? Mas mahirapan ka pa sa kanya dahil pauwi na si Harold. Kapag nalaman ni Harold na binuntis mo na naman ang kapatid niya, baka ilayo na ni Harold ng tuluyan sa iyong kapatid niya. Patuloy na pagtawa ni Aaron sa kabilang linya. Irish Pilvia. Thank you, Drake. Habang kumakain kami ng tanghalian ay nagawa ko magpasalamat kay Drake. 2 days na kami dito sa bahay niya. Hindi niya kasi kami pinayagan na umuwi. Kahit daw 1 linggo muna kami dito. Pinagbigyan ko na lang siya sa alok niya. Thank you for what? Thank you. Dahil pinatuloy mo kami dito sa bahay mo. Don't mention it, Irish. Kahit sino naman, basta may connection sa family mo, itutulungan mo. Anyway, sorry kung magtatanong ako ha. Pero anong dahilan? Bakit ka umalis sa bahay ni Dustin? Seryosong tanong niya sa akin na hindi ko kaagad nasagot. Ano ba dapat kong isagot sa kanya? Sasabihin ko ba ang totoo? Sasabihin ko ba na pinaalis na kami ni Dustin? Kapag sinabi ko, magtatanong siya na magtatanong. Ayoko na magsinungaling kaya sasabihin ko ang totoo. Pinaalis niya kami. Nakayo kong sagot ko sa kanya. I don't think Dustin would do that. I know him. You and Danica are more of a priority for him, especially now that you're pregnant. Takantaka na sabi nito. Hindi ko rin naman alam kung bakit pero isa lang naman siguro ang dahilan ni Dustin. Dahil uuwi na siya kasama si Aryan. Kaya kailangan niya talaga kaming paalisin. Mas pipiliin niya pa rin si Aryan kaysa sa akin. Sino ba naman ako para sa kanya? Isa lang naman akong babae nagpahiya sa kanya sa araw ng kasal. So, what's your plan now? Uuwi na lang siguro kami after 1 week namin pagtira dito. Sigurado ka? Hindi mo man lang ba tatawagan si Dustin para malaman niyang nandito ka? Umiling-iling na lamang ako. Para ano pa? Siya nagpaalis sa amin sa bahay niya kaya sigurado akong wala na siyang pakaalam pa sa amin ng anak niya. Paano kayo ng anak mo? Pwede ka naman muna dito sa bahay, Irish. Minsan naman wala ako dito. Or sumama ka na lang sa akin minsan sa office ko. Pwede ka naman doon. Kahit ikaw na lang ang tagagawa ko ng coffee. Deal ka ba doon? Alam ko kasi pwede kitang alukin sa trabahong iyon. Alam ko mahihiya ka sa akin kapag wala kang gagawin. Kaagad ako napatingin kay Drake. Sigurado ba siya doon? Ang bilis naman ng trabaho ko kung ganun. Papayag ka ba? Paninugurado nito. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko munang umuwi na Laguna. Naroon kasi isang taong malapit sa amin ni Danica. Sino? Ang tao nag-alaga sa anak ko habang wala ako. Ang kasama ko sa bahay, si Dana Rosa. Sure, you can bring the person you're talking about here. You're welcome to my house anytime, Irish. Salamat. Ihatid ko na kayo ni Danica para naman hindi na kayo mahirapan pa. Hindi na, nakakahiya na sa'yo. Ninitaan niya lang ako. Huwag kang mahiya sa akin. Di ka naman naiiba. Pagkatapos ng usapan namin ay pinuntahan ko sa kwarto si Danica. Nadatnan ko itong nanonood ng TV. Anong pinapanood ng baby ko? Umupo ako sa tabi nito. Hindi ito umimik. Tahimik lang habang seryoso sa panonood. Danica, mula itawag ko. Sakalang niya ako sunulyapan at napangiti nang makita ako. Mommy? Niyakap niya ako. Kailan po tayo babalik sa house ni Daddy?
Natigilan ako at napatingala na lang. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Hindi ko nga alam kung makababalik pa kami doon. Ngayong daddy niya na mismo ang nagpaalis sa amin. Hindi ko pa alam, baby. Bakit? Namimiss ko po si daddy. Gusto ko pong makita si daddy. Pwede bang bumalik tayo sa bahay niyo, mommy? Hinawakan ko ang kanya magkabilang balikat. Danny, huminga ako ng malalim at saka pumikit ng mariin. Paano ko nga ba sasabihin sa kanya? Ayokong masaktan siya sa totoong katotohanan. Ayoko sabihin sa kanya na ang daddy niya mismo ang nagpaalis sa amin. Danny, napapikit na naman ako. Yes, mommy? Babalik na po ba tayo sa bahay ni daddy? Tila hinihintay niya ang sagot kong babalik na kami. Umiling-iling ako. Hindi na, baby. Kailangan na natin umalis doon dahil magkakaroon na ng bagong family ang daddy mo. Nakapikit na sabi ko sa kanya. Labag sa loob kong sabihin iyon pero yun ang totoo. Ayoko naman siyang paasahin na babalik pa kami doon at magiging buo pa ang pamilya. Kaagad ko na silayan ang pagtulo ng luha ni Danica. Kaagad niya akong niyakap. Hindi niya ba tayo mahal? Bakit kailangan pa niyang umanap ng ibang pamilya? Eh nandito naman tayo. I hate him. I really hate him. Halos puniti ni Danica ang bedsheet sa sobrang pagtatampo sa daddy niya. Danica? Niyakap ko kaagad siya para tumigil. Natigil ito pero naririnig ko ang paghagulhol ng anak ko. Mommy, bakit ko pa siya naging daddy? Hindi niya naman pala kayang magmahal. Hindi niya tayo mahal. May mahal siyang iba. Umiiyak pa rin dito sa balikat ko. Niyakap ko ng mahigpit si Danica. Iisa na lang nasa isip ko ngayon. Kailangan kong magpakatatag para sa anak ko at sa darating pa na blessing sa akin. Himas kong aking tiyan habang niyayakap ko si Danica. Bigla na lang kasing kumirot, ngunit saglit lang. Buti na lang nakatulog din naman siya kaagad. Habang umiiyak ay nakatulog ito. Awang-awa ako sa anak ko. Bakit niya ba nararanasan ito? Kasalanan ko to. Kung hindi sana ako naging matigas noon, sana'y masaya kami ngayon. I'm sorry, Danny. Hinapos ko ang kanyang buhok habang tulog ito. Pinagbastan ko ang kanyang muka. Nakikita ko na naman si Dustin sa mukha ni Danica. Kamukhang kamukha niya kasi ang daddy niya. I'm sorry, baby. Naging selfish ako. Kung hindi sana kita inilayo noon, masaya ka sana ngayon. Kasama ang lola at lolo mo. Si mommy at daddy. Napatingala ako sa kawalan at saka nagpakawala ng mahabang buntong hininga habang tumutulo na naman ang aking luha. Nasaan na ba kasi kayo, Mom? Dad? Kuya? Magpakita naman na kayo, please. Kinaumagahan, maaga akong nagising para tumulong sa gawain sa bahay. Nakatulong ako sa pag-prepare ng breakfast kay Manang Lucille. Nakakatuwa naman dahil ang daming kwento si Manang Lucille na nakakatawa, nakakawala ng stress. Nakangiti si Drake habang napaupo sa dining chair. Nag-aayos ako ng dining table. Inilagay ko doon ang breakfast ni Drake. Si Danica naman ay pinagluto ko ng champurado. Favorite niya kasi iyon sa umaga. Hindi mo naman kailangan gumalaw dito sa bahay, Miss David. Maraming gumagawa niyan. Hayaan niyo na po kung tulungan ko sila, Drake. Kahit papaano makatulong ako at makabayag kahit sa ganitong paraan sa pagtulong niyo sa amin ng anak ko. Nakangiting sabi ko dito. Ay nako, makulit ka naman talaga. Sige na nga, hahayaan na kita pero huwag magpapakasobra. Alam kong maselan niyo yung pinagbubuntis mo. Baka naman ako mapapagalitan ni Dad kapag may masamang nangyari dyan. Dad? Alam ni Don Felipe na nandito ka? Oo. Nasabi ko pala sa kanya kahapon. Natahimik na lamang ako. Alam na pala ni Don Felipe na nandito kami ni Danica. Baka malaman ni Dusty na nandito kami. Sa bagay, wala naman siyang pakaalam. Siya na nga nagpaalis sa amin. Ano pa ba ang silbi kahit malaman pa niya na nandito kami sa bahay ng Tito Drake niya? Pagkatapos ng breakfast, pinilit ako ni Drake na sumama sa kanya sa office niya. Ilang beses ba akong tumanggi na hindi ako sasama pero sadyang mapilit si Drake. Kaya ang ending, wala akong nagawa kundi sumama na lang. Nakakahiya din naman kapag pinilit pa niya ako ng pinilit. Hindi naman ako chicks.
Papasok na kami sa elevator nang bigla siyang tawagin ng isang babaeng staff. Sir Wright, yumuko ang babae nang harapin namin ito. Pasensya na sa abala, sir, pero pinapasabi po kasi sa akin ni Sir Dustin na puntahan niyo raw po siya sa kanyang office. Oo nga pala, nasa main kami, malamang nandito ang Wright family. Bakit hindi ko nga ba naisip iyon? Ang hindi ko lang mapaniwalaan na nandito na pala si Dustin. Siguradong nandito na rin si Arian. Kasal na kaya sila? Kung kasal na sila, dapat nabalitaan ko na mula kay Drake. Bakit ko nga ba iniisip iyon? Please tell him, I don't have time to go to his office. I'm busy. If he needs something from me, he should come to my office. Striktong sagot ni Drake. Ngayon ko lang narinig na nag-strikto ang boses nito. Kagad kong tinignan sa Drake at saka umiling-iling sa kanya. Sumenyas ako na huwag niyang papuntahin sa kanyang office si Dustin. Tumalikod na ang babae nang muli itong tawagin ni Drake. Excuse me? Muli namang humarap ang babae. Yes, sir. Huwag mo na sabihin kay Dustin na sinabi ko. Pakisabi na lang sa kanyang hintayin niya na lang ako na magkaroon ang time at pupuntahan ko siya sa office niya. Tumangutango naman ito at saka muling tumalikod na sa amin. Nakahinga ako ng maluwag. Mabuti naman at binawi na Drake ang sinabi niya. Ayoko rin kasing makita si Dustin. Siguro naman, sa laki ng building na ito, imposible magkita pa kami. Nang makarating sa office ni Drake, mas nakahinga ako ng maluwag. Hinubad niya ang kanyang suit at sinampay sa likuran ng kanyang swivel chair. Habang ako naman ay napaupo dahil ang bilis ko mapagod kahit naka-elevator naman. Napagod ka ba? Pag-aalala ni Drake. Lumapit siya sa akin at inabutan ako ng panyo. Pinagpawisan ka kahit ang lakas ng aircon. Hindi ko inaasahan na pupunasan niya ang aking muka. Napalunok ako at saka ako hinuli ang kamay niya para kunin ang panyo. Ako na. Tuluyan kong kinuha mula sa kanya ang panyo. I'm sorry, Irish. Kaganyang pasensya pero hindi pa rin niya inaalis ang kamay niya sa aking muka. Ang kamay mo po, Sir Drake? Nakangawing sabi ko. Bago pa man niya tanggalin ang kamay niya sa aking mukha ay bumukas ng pintuan ng office niya. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makitang hindi lang empleyado na Drake ang nasa harapan namin, kundi ang lalaking iniiwasan kong makita. Walang iba, kundi si Dustin. Kaagad nagsalubong ang mga kilay nito habang nakakunot din ang noo. Saka palang binawi ni Drake ang kamay niya at naglakad patungo sa kanyang swivel chair. Irish? What the hell are you doing here? Kunot ang noo ni Dustin na tanong sa akin. Unti-unting lumapit ito sa akin habang ibinaling na rin ito ang paningin kay Drake. What are you two doing here in the office? Are you having sex with my uncle? Huh, Irish? Nalisik ang mga mata ni Dustin na tanong sa akin. Napaawang ang labi ko. Sex agad-agad? Porkabat nakita niyang nasa mukha kong kamay ni Drake, sex na agad na nasa isip niya. Nagkakamali ka di. Wala kaming ginagawa ni Irish. Pinunasan ko lang ang pawis sa kanyang mukha. Paliwanag na Drake. Umakyat naman kaagad ang inis ko. Ano bang pakialam mo, di? Kung nakikipagtalik man ako sa ibang lalaki. Sa inis ko'y naisagot ko ito sa kanya. Wala akong pakialam kung magalit siya o kung ano man ang isipin niya sa akin. Mas lalong umigting ang kanyang panga. So, totoo pala ang narinig kong nasa bahay ka ng uncle ko? Nakatira ka na ngayon sa bahay niya, Irish? Bakit? Kaya ba umalis ka sa bahay ko para lang lumipat sa bahay ng uncle ko para makapagtalik sa kanya? Damn it! Nanlaki ang mga mata ko na biglang tabigi ni Dustin ang upuan na nasa harapan ng office table ni Drake. Talagang naniwala siya. Kagad siya lumapit sa akin at tinawakan ng mariin ang aking pulsuhan. Tell me! Nanlilisik pa rin ang mga tingin nito sa akin habang umiigting ang kanyang panga. Mas lalo pang dumiin ang pagkahawak niya sa kamay ko. Dustin! Bitawan mo ang kamay ko! Panlalaban ko. Tell me, how many times did you have sex with him? Galit na turo ni Dustin sa kanyang Uncle Drake. Namumula ang mukha nito at lumalabas ng ugat nito sa kanyang leeg sa pagsigaw sa akin. Dustin! Uncle mo, tinutukoy mo dito! Napakawalang galang mo! Sa tingin mo ba talaga makikipag-sex ako sa sarili mong uncle? Inis na sigaw ko sa kanya pero mas lalo lang dumiin ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Napangiwi na ako. Dustin! Sasaktan ako! Pilit kong binabawi ang kamay ko ngunit mas lalo lang niyang dinidiinan ang pagkakahawak sa kamay ko. Dustin! Nasasaktan mo na sa Irish! Mabuti na lang at lumapit na sa amin sa Drake at kaagad nitong pinigilan si Dustin. Kaya nabitawan ako nito.
Ngunit sa paglapit ni Sir Drake ay bigla naman siyang sinuntok ni Dustin. Wala kang karapatan na hawakan sa Irish! Galit na sigaw ni Dustin kay Drake nang suntukin niya ito. Natumba naman sa sahig si Drake at kaagad na pinunasan nito ang dumudugong labi. Dustin, tama na! Sigaw ko, saka ko nilapitan ito nang sinubukan na naman itong suntukin sa Drake. Muli na naman itong nasuntok sa Drake, tila walang balak na lumaban sa Drake sa kanya. Nang mahawakan ko si Dustin sa kamay niya para pigilan ay bigla na lang na sumakit ang tiyan ko. Napangiwi ako at kaagad na hinawakan ang tiyan ko. Muli na naman sanang susuntukin ni Dustin sa Drake ngunit nahang sa ere ang kamao niya nang makita niyang nakahawak ako sa tiyan ko habang nakangiwi dahil sa sakit na nararamdaman ko. Napansin ko na lang na nasa paa ko na nakatingin si Dustin at nanlaki ang mga mata nito. Irish, you're bleeding! Nautan na sambit ni Dustin at saka bumaba ang tingin ko sa aking mga hita. Nanlaki kaagad ang mga mata ko nang may makitang dugo sa aking mga hita. Dustin's POV. Anong pumasok dyan sa kukoto mo? Pinag-iisipan mo kami ng masama ni Irish? Tanong sa akin ng tito kong kasintanda ko lang naman habang ginagamot ng nurse ang kanyang sugat sa kilay at labi. Pumutok yata iyon dahil sa suntok ko. Sa lakas ng suntok ko talagang putok ang labi at kilay niya. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko dahil sa galit ko nang madatan kong magkalapit ang kanilang mga mukha ni Irish. Nawala ang galit ko na makitang may dugo sa hita ni Irish. Mabuti na lang at nadala ko kaagad siya dito sa ospital kaya kaagad na agapan. Mabuti na lang ayos lang sa Irish at ang dinadala niya. Kung may nangyaring masama sa kanya o sa baby, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Napangiwi sa sakit si Drake dahil sa paggamot sa kanya ng nurse. Sorry, sir. Kaagad na hingi ng paumanhin ng nurse na gumagamot sa sugat ni Drake. Masyado mo naman yatang dinidi na nasugot ko, nurse. Nurse? Anong pangalan mo? Napatingala si Drake sa kanyang nurse. Sugar po, sir. Sagot nito. Sugar? That is so sweet. Komento naman itong tito kong Pilyo ang mga ngiti sa nag-aasikaso sa kanyang nurse. Excuse me, sir? Hindi ko na alam kung ano pang pinag-usapan nila dahil iniwan ko na sila sa room na iyon. Tinaha ko ang kinaroroonan ni Irish. Iniwan ko lang siya sandali dahil pinuntahan ko si Drake. Pagkatapos ko marinig ang sinabi ng doktor, naging kalmado ako. The reason why your wife is bleeding is because of too much stress. She needs to take bed rest until the end of the week. After that, she can do housework again. But you have to observe your wife if she bleeds again. Hindi ko alam kung maagapan pa kapag nangyari pa ito ulit. Baka mauwi na ito sa pagkalaglag kapag nangyari pa ulit ito. Habang naglalakad ako sa pasilyo ng ospital, nasa isip ko ang sinabi ni Doc. Kailangan nasa bahay ko sila Irish para mabantayan ko siya at maalagaan. Irish POV. Tumambad sa aking harapan ang puting kisame. Ngayon ko naalala ang lahat ng nangyari. Nag-flashback sa isip ko nangyari sa loob ng office ni Drake at ang pagpasok ni Dustin. Nang maalala ko nag-bleeding ako kanina, kaagad kong hinimas ang aking tiyan. Nawalan ako ng malay kaya hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Kinakabahan ako. Hindi ko pa alam ang kalagayan ng baby ko. Doc! Pagsisigaw ko, ginalaw ko ang sarili ko para sana bumaba sa patient bed ngunit natigilan ako nang bumukas ang pintuan. Si Dustin ang nasilayan ko. Nang makita kong gustong bumaba sa kamay, tumakbo kaagad ito palapit sa akin. Irish, hindi ka pwedeng bumaba. Inalalayan niya ako. Bakit hindi? Bitawan mo nga ako. Winaksi ko ang kamay niya. Ngunit nang maalala ko ang baby ko, kaagad na humigpit ang pagkakahawa ko sa kamay niya. Ang baby ko! Ang baby ko! Ayos lang ba? Kinakabahang tanong ko sa kanya. Yes. Our baby is safe. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sagot niya. You're bleeding because of too much stress. I'm sorry if hindi ko pinatapos ang gusto niya sabihin. I don't wanna hear you're sorry. You're the reason why I'm stressed. Can you leave me alone? No, hindi kita pwedeng iwan. Dito lang ako sa tabi mo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kagad ako napatingala sa kanya. Bakit? Nakonsensya ka ba sa ginawa mo? Ang dali lang sa'yo masabihin sa akin na nakikipagsak sa uncle mo. Hindi ka ba nandidiri sa akin ngayon? Kung totoo nga ang bintang mo sa akin? No.
Biglaan niya na lang ako niyakap. I was just carried away by my anger. I know you're not that kind of girl. Mas niyakapan niya ako ng mahigpit. Hindi ako makagalaw dahil ayokong puwersahin ang sarili ko. Dustin, bitiwan mo na ako. I'm sorry, please. Bumalik na kayo ni Danica sa bahay. Ayoko. Pagmamatigas ko. Sayo at sa gusto may babalik kayo ni Danica sa bahay. Kailangan mo na mag-aalaga sa'yo, Irish. Walang ibang gagawa noon kundi ako lang. Natigilan ako. Talagang ipinangalandakan pa niyang wala na akong ibang matatakbuhan. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Isa pa, meron pang natitirang isang tao na mag-aalaga sa akin. Si Nana Rosa.